Umaambon ng gabing iyon. Ang amoy ng basang lupa ay nananatili sa hangin. Sa makipot na daan sa likod ng Laguna Technopark. Tatlong binata na kakatapos lang sa night shift ang biglang huminto. Mula sa direksyon ng kanal, may naamoy silang masangsang na amoy, isang amoy na hindi dapat lumabas sa madaling araw. Isa sa kanila ang nagtutok ng flashlight sa ibaba at sa sandaling iyon, halos manlambot ang kanilang mga tuhod. Isang scooter ang nakahandusay ng patagilid. Ang gulong sa unahan ay dahan-dahan pang umiikot. Tila ba kakahulog lang nito. At eksakto sa tabi nito, naroon ang katawan ng isang dalaga. Ang kanyang buhok ay magulo at puno ng putik. Kalahati ng kanyang mukha ay nakalubog sa maitim na tubig. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanila ay ang posisyon ng kanyang mga kamay. Ang kamay ay tila pilit na humahawak sa isang bagay bago siya bawian ng buhay. Mayroong kakaiba sa lugar na iyon, isang bagay na hindi aksidente, isang bagay na pilit itinatago. Magandang araw sa inyong lahat. Maglaan tayo ng sandaling panahon upang mag-alay ng panalangin at humiling ng kapayapaan at gabay ng may kapal. Sana sa pamamagitan ng panalangin ay maging mas panatag ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating buhay. Nang umagang iyon, ang industrial zone sa Laguna ay nababalot pa rin ng sisa ng ulan mula kagabi. Ang sementadong daan sa likod ng pabrikang Key Garment, Masagana Incorporated, ay madulas at puno ng mga lubak na tubig na sumasalamin sa aandap-andap na ilaw ng kalsada. Karaniwan, ang mga tricycle ng mga trabahador at mga truck ay labas-masok na simula pa lang ng alas 5. Pero nang umagang iyon, nakakapagtaka na sobrang tahimik ng paligid, tila ba may pinipigilang hininga ang lugar na iyon. Si Mang Dario, ang caretaker ng isang boarding house na nakatayo mismo sa tapat ng pabrika, ay dahan-dahang naglakad sa gilid ng kanal. Sinusuri niya tulad ng nakagawian kung may basurang nakabara sa daluyan. Mahigit 5 taon na siyang nagtatrabaho doon. At walang sulok ng lugar na iyon ang hindi niya kabisado. Ngunit nang yumuko siya at itutok ang flashlight sa kanal, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Hala, kaninong motor yan, bulong niya. Mula sa ibabaw ng malabong tubig na bahagyang umaalon, nakita ang likuran ng isang silver na scooter. Ang likurang bahagi lang ang nakalitaw at ang ilaw nito ay kumukurap-kurap na parang mamamatay na. Lumapit si Mang Dario. Akala niya ay may empleyado mula sa night shift na nadulas dahil sa madulas na daan. Handa na sana siyang bumaba para tumulong. Pero nang sumilik siya ng mas malapitan, nanigas ang kanyang katawan sa tabi ng motor. Kalahating nakalubog, nakahandusay ang katawan ng isang babae. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay. Tinatakpan nito ang bahagi ng mukha na nakabaon sa putik. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa manibela ng motor, tila ba sinusubukang kumapit bago mawala ng balanse. Agad na kinilabutan si Mang Dario. May lamig na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa likod. Diyos ko, bulong niya sa garalgal na boses. Umatras siya ng ilang hakbang. Bumigat ang kanyang paghinga. Sa isang iglap, tumakbo siya pabalik sa gate ng boarding house at sumigaw para tawagin ang mga residente. Wala pang 2 minuto, ilang mga trabahador na papasok sa morning shift ang nagtipon sa gilid ng kanal. Nanlalaki ang mga matang nakatitig. Nako, bakit nahulog hanggang sa ilalim? Umaandar pa ang motor. Mukhang kakatapos lang mangyari. Pero bakit walang nakarinig ng kahit ano kagabi? Ang mga bulungan ay kumalat sa kanila. Ngunit walang sinuman ang nangahas na bumaba at hawakan ang katawan ng kawawang babae. Hindi lang dahil sa takot na masira ang ebidensya, kundi dahil masyadong nakakapanindig balahibo ang itsura. Ang mukha niya ay tila may pasa, ang panga ay parang na-dislocate, at may manipis na agos ng dugo na humahalo sa tubig ulan na sumusunod sa maliit na agos sa kanal. Isang ginang na trabahador na nakakilala sa light blue na unipormeng suot ng biktima ang nagtakip ng bibig. Uniporme iyan ng pabrika natin. Production line 3, sabi niya habang nanginginig. Biglang tumahimik ang paligid. Nagkatinginan ang mga trabahador. Ang iba ay napalunok. Ang light blue na uniforme ay sadyang ginawa para sa dibisyon ng produksyon ng Garment, Masagana Incorporated. Ibig sabihin, ang biktima ay isa sa kanila. Hindi nagtagal, narinig ang sirena ng police patrol mula sa dulo ng kalsada. 2 pulis mula sa Santa Rosa Police Station ang mabilis na bumaba, naglagay ng yellow line, at pinaatras ang mga tao.
Ngunit habang dumarami ang mga nagtitipon, lalong lumalaki ang kanilang kuryosidad at pangamba. Dumating si Police Major Ramon Santiago ilang minuto ang lumipas. Seryoso ang mukha, matikas ang lakad, at matalim ang tingin na sinusuyod ang buong lokasyon. Nakahawak na siya ng dose-dosenang kaso ng aksidente. Pero nang makita niya ang anggulo ng pagkahulog ng motor, ang posisyon ng katawan ng biktima, at ang mga gasgas sa sementadong pader ng kanal, agad niyang nalaman na may kahina-hinala. Tumalungko si Ramon nang hindi humahawak sa kahit ano, tinitigan niya ang dalawang guhit ng gulong na malinaw na nakikita sa basang lupa. Ang mga guhit ay tuwid, masyadong tuwid, hindi tulad ng motor na dumulas at jiwang-jiwang. Mas mukhang tinulak mula sa likod o binitawan ng walang nagmamaneho. Sa kabilang banda, ang motor ng biktima ay naka-on pa rin ng mahina. Ang headlight ay kumukurap-kurap sa gitna ng putik. Ang susi ay nasa posisyong P-on. Napakunot noo si Ramon dito. Sa karamihan ng ganitong klaseng aksidente, karaniwang namamatay ang motor o nagbabago ang posisyon ng susi dahil sa impact. Pagkatapos ay tinitigan niya ulit ang katawan ng babae. Ang mga kamay na nakadikit pa rin sa manibela, ang buhok na nakadikit sa ibabaw ng tubig na parang hinila. At ang pinaka-nakakagambala, walang senyales na sinubukan ng biktima na abutin ang isang bagay o sanggahin ang kanyang katawan habang nahuhulog. Kung aksidente ito, isip ni Ramon, bakit walang bakas na tumama ang katawan mula sa itaas? Bakit ang huling posisyon ay parang inilapag? Tumayo siya, huminga ng malalim. Kuna ng litrato ang lahat ng anggulo, utos niya sa team. Huwag gagalawin ang kahit ano. Kailangan natin ng soko at tumawag din ng ambulansya. Hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Nagsimulang kumislap ang mga flash ng kamera, iniilawan ang umagang maulap pa. Bawat click ay parang karayom na tumutusok sa katahimikan. Ang mga trabahador na nakatayo sa likod ng police line ay nakatingin na may tensyonadong mukha. Ang iba ay nagsimulang magbulungan na baka ang babae ay biktima ng hit and run. Ang iba naman ay nagsabing noong nakaraang gabi ay nakarinig sila ng biglaang pagpreno. Pero pagkatapos noon ay wala nang sumunod. Lumapit si Ramon sa gilid ng kanal, pinagmamasdan ang agos ng tubig na nagdadala ng maliliit na retaso ng tela mula sa sisa ng pabrika. May kung ano sa kanyang kutob ang gumalaw. May kakaibang katahimikan na bumabalot sa lokasyon. Tila ba itinatago ng lugar na iyon ang isang bagay na mas madilim kaysa sa simpleng aksidente sa trabaho. Nang dumating ang ambulansya at dahan-dahang inangat ang katawan ng babae, pinagmasdan ni Ramon ang mukha nitong nasira dahil sa impact. Pero may isang bagay na nagpatigil sa kanya ng matagal. Ang blankong tingin ng mga matang nakadilat pa, tila nakikiusap sa sinuman na hanapin ang katotohanan. Simula pa lang ito, mahina niyang bulong. At nang umagang iyon, nang walang kamalay-malay ang sinuman, ang kasong yayanig sa buong Laguna ay nagsimula na. Muling umambo nang dumating ang soko sa lokasyon. Ang strobe lights mula sa sasakyan ng pulis ay tumatalbog sa ibabaw ng tubig sa kanal. Lumilikha ito ng mahahabang anino na nagpapadagdag sa lungkot ng paligid. Nagsimulang bumaba ang mga operatiba sa maliit na hagdan patungo sa ilalim ng kanal, tinututukan ng ilaw ang bawat detalye ng nagulong putik, guhit ng gulong, at mga piraso ng helmet na natagpuan 3 metro mula sa katawan ng biktima. Nakatayo si Major Ramon sa itaas, ang dalawang kamay ay magkakrus sa likod. Pinapanood niya ang lahat ng walang pinalalampas na kahit 1 pulgada. Habang tumatagal ang tingin, lalong lumalalim ang kunot sa kanyang noo. Sir, ito ang helmet ng biktima, ulat ng isang teknisyan habang ipinapakita ang helmet na nahati sa 2. Yumuko si Ramon. Ang pagkakahati ay mukhang malinis tila ba resulta ng matinding impact sa isang gilid, pero ang layo nito mula sa pinagbagsakan ng motor. Kung simpleng aksidente ito, bulong ni Ramon, dapat malapit lang sa katawan ng biktima ang impact, hindi tumalsik ng ganito kalayo. Pagkatapos ay inangat niya ang ulo, pinagmasdan ang sementadong daan sa itaas ng kanal. Malinaw na nakikita ang marka ng gulong ng motor. Ngunit muli, walang pattern na pazigzag o mahabang gasgas na para bang gumuwang ang motor. Kahit ang lupa sa gilid ng kanal ay hindi nasira. Tila ba dumiretso lang ang motor pababa. Walang pagtatangkang umiwas. Nakahanap ang Soko team ng isa pang maliit na bagay, isang kulay pink na tsinelas. Buo pa ang tsinelas, hindi natanggal dahil sa pagkikiskisan, kundi maayos na nahulog sa damuhan.
Pinigil ni Ramon ang hininga. Ang mga gamit na nahuhulog ng masyadong malinis ay laging naghihinala sa kanya. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang cellphone. Major, nakuha na namin ang pagkakakilanlan ng motor sa pangalang Ana Marie Santos, 22 anyos, trabahador sa production line 3. Ang pangalang iyon ay nagpatigil kay Ramon sandali. Narinig na niya ang pangalang iyon ilang araw na ang nakalipas mula sa isang maliit na ulat tungkol sa mga empleyado na madalas mag-sick leave. Noon ay hindi ito itinuring na mahalaga, pero ngayon ay iba na ang pakiramdam. Ang mga residente sa paligid ay patuloy sa paghula. Ilang mga inang trabahador ang umiiyak ng mahina. Ilang kabataan ang nakatingin mula sa malayo, hindi makayanang lumapit. Mabilis na kumalat ang balita. Sa pamamagitan ng bulong-bulungan, may dalagang natagpo ang patay. Posibleng trabahador sa garmen. Nang umalis na ang ambulansya, muling hinigpitan ang police line. Pero hindi pa umalis si Ramon. Naglakad siya sa kahabaan ng likurang daan ng pabrika. Sinusuri ang bawat sulok. Sa isang bahagi ng pader, huminto siya. May mahabang gasgas. Ang taas nito ay kapantay ng manibela ng motor. Ang gasgas ay mukhang bago. Ang dulo nito ay may naiwan pang piraso ng silver na pintura. Dahan-dahang hinawakan ni Ramon ito. Ang lamig ng pader ay nagpamamanhid sa dulo ng kanyang daliri. Talagang bumangga ang motor dito, isip niya. Pero bakit walang talsik ng putik ayon sa direksyon ng pagbagsak? Umikot siya. Pinagmasdan muli ang kanal. Ang buong pattern ay tutugma lamang kung ang motor ay hindi minamaneho, kundi tinutulak, o mas malala, inihulog matapos ang katawan ay hindi na gumagalaw. Isang kutob ang dumaloy ng malakas sa kanya. May ibang tao sa lugar na iyon kagabi. Isang tao na nauna nang dumating bago pa ito natagpuan ng mga trabahador sa umaga. Naglakad pabalik si Ramon sa unang pwesto, tinawag ang dalawa niyang tauhan. Maghanap agad ng saksi na nakarinig ng kakaibang tunog kagabi, lagitik ng preno, tunog ng motor na biglang huminto. Yes, sir, sagot ng tauhan. Nagpatuloy siya, at isa pa, humingi ng data ng TV mula sa lahat ng tindahan at guardhouse sa radius na 500 meters. Gusto ko ang recording kagabi. Kahit maraming sira, hanapin natin ang kahit anong natitira. Tumango ang kanyang mga tauhan at nagmadali. Lalong dumilim ang langit kahit umaga pa lang. Ang ambon ay nagdagdag ng tensyon habang dahan-dahang humakbang si Ramon sa gilid ng kanal muli. Muli, inisip niya ang mga huling sandali ng dalaga. Isang babaeng nag-iisa sa maulan na gabi. Marahil ay takot, marahil ay sumusubok tumakas, o marahil ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Pumikit si Ramon. Hindi niya kilala si Ana. Pero ang responsibilidad na hanapin ang katotohanan ay nasa mga kamay na niya ngayon at ang kanyang puso ay nagpapadala ng isang mensahe na masyado na niyang madalas marinig sa ilang taon ng paghawak sa mga kaso ng kamatayan. Hindi ito aksidente. Mensahe ito ng paghingi ng tulong. Idinilat niya ang kanyang mata, tinitigan ang police line na nanginginig sa ihip ng hangin. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya ng isang bagay. Ang imbestigasyong ito ay hindi titigil hanggang sa malaman niya kung sino ang naglagay sa katawan ni Ana sa kanal na iyon. At bakit? Major, nakakolekta na kami ng mga pahayag, sabi ng isang batang investigador habang inaabot ang yellow folder. Hindi marami pero may ilang bagay na interesante. Binuksan ni Ramon ang folder, binasa isa-isa. Ang unang pahayag ay galing sa isang residente na nakatira malapit sa likurang daan ng pabrika. Sinabi niyang nakarinig siya ng biglaang preno ng motor bandang 9:00 kagabi. Hindi tunog ng malaking banggaan, kundi parang motor na biglang huminto. Pagkatapos noon ay tumahimik na. Ang ikalawang pahayag ay galing sa trabahador ng afternoon shift. Nakita niya ang isang dalaga na sigurado siyang si Ana na lumabas ng gate ng pabrika na namumutla at nagmamadali ang lakad. Ang oras ay bandang 8:45 ng gabi. Pero hindi nakita ng trabahador kung may sumusunod sa likuran. Ang ikatlong pahayag ang nagpakunot ng noo ni Ramon. Isang gwardya sa silangang bahagi ng pabrika ang nagsabing nakakita ng itim na motor na mabilis na dumaan bandang 9:15 ng gabi. Ang motor ay hindi mukhang pangkaraniwang trabahador, walang sticker ng kumpanya,
walang kapot, at ang nagmamaneho ay naka-full face helmet na madilim. Ang motor ay papunta sa direksyon ng kanal. Kinatok ni Ramon ang maliit na mesa. Itim na motor, full face helmet. Papunta sa kanal. Tinitigan niya ang mga investigador. May tsisis ba na nagpapakita ng motor na yon? Umiling ng marahan ang isang investigador. Karamihan sa mga kamera na nakatutok sa likod ay sira. Isang kamera lang ng sari-sari store ang nakarecord ng malabong anino pero hindi sapat na malinaw. Sinara ni Ramon ang folder ng may pigil na galit. Ang problema sa sirang kamera ay laging bangungot sa investigasyon. Tumayo siya. Nasaan ang may-ari ng sari-sari store na yan? Ilang minuto ang lumipas, isang Ginoo na nasa katanghali ang gulang na nagngangalang Mang Carding ang lumapit. Kinakabahan siya. Hawak ng mahigpit ang kanyang sombrero. Wala po akong nakita, sir. Basta dumaan lang ng mabilis ang motor na iyon. Pero may isa pang bagay. Tinitigan siya ng matalim ni Ramon. Pagkalipas ng motor, nakarinig ako ng parang tunog ng tumatakbo. Mabigat ang hakbang at mabilis parang taong takot o nagmamadali. Naramdaman ni Ramon na nanikip ang dibdib niya. Saang direksyon? Papunta sa direksyon ng pabrika, sir. Hindi sa kanal. Kung may gumawa ng krimen at tumakas, dapat lumayo ito sa lokasyon, hindi bumalik sa pabrika. Nag-take down notes si Ramon. Sige, salamat po. Pagkaalis ng saksi, tiningnan ni Ramon ang kanyang team. Ang taong iyon, sino man siya, pumunta sa kanal tapos bumalik sa pabrika. Ibig sabihin may dahilan siya para manatili sa loob ng kumpanya o may access siya sa loob. Naglakad siya palabas ng outpost, tinatanaw ang mataas na gusali ng pabrika. Nakabukas na ang mga ilaw para sa night shift at nagdadagsaan ang mga trabahador papasok. Ang iba ay takot na nakatingin sa mga pulis. Alam ni Ramon ang pattern na ito. Ang mga kaso sa industrial zone ay madalas na kinasasangkutan ng key insider, isang taong kabisado ang lugar, alam ang oras ng palitan ng shift, alam ang mga madidilim na lugar na walang kamera. At ang motibo ay halos laging may kinalaman sa relasyon, utang o pressure mula sa atasan. Lumingon siya sa investigador. Kailangan natin ng kumpletong data ng biktima. Kaibigan, katrabaho, history ng leave. Sino ang pinakamalapit sa kanya? Hiningi na namin sa GRI, sir. Ipapadala raw nila mamayang gabi. Tumango si Ramon. Sige, punta tayo sa boarding house ng biktima. Ang boarding house ni Ana ay nasa masikip na eskinita na puno ng mga sampay sa harap ng bawat pinto. Ang madilim na dilaw na ilaw ay nagmumukhang malungkot sa lugar. Isang dalaga ang nagbukas ng pinto nang kumatok ang pulis. Rina, tanong ni Ramon. Tumango ang dalaga, mapula ang mata, magaang mukha. Opo, sir. Roommate po ako ni Ana. Pumasok si Ramon. Ang masikip na kwarto ay may dalawang manipis na kutson lang, plastik na kabinet, at isang lumang electric fan. Sa sulok ay naroon ang work bag ni Ana na maayos pa. Umupo si Rina, hawak ang laylayan ng damit. Nanginginig. May itatanong lang ako, malambing na sabi ni Ramon. Kailan mo siya huling nakita? Kagabi po, sir. Bago siya pumasok sa shift, mukha siyang pagod pero wala siyang sinabi. Pinagmasdan ni Ramon ang mukha niya. May pinipigil ito. May nakwento ba si Ana na problema sa kaibigan, pamilya? O sinuman sa pabrika? Yumuko si Rina ng matagal. Sobrang tagal. Sa huli ay bumulong siya. Halos hindi marinig. Takot po si Ana. Lumapit si Ramon. Takot kanino? Kinagat ni Rina ang labi. Nagsimulang mangilid ang luha. Sa nanginginig na boses, sumagot siya, may isang tao sa pabrika na laging kumokontak sa kanya. Hindi siya makatanggi. Sabi niya, makapangyarihan ang taong iyon. Bawal daw niyang ikwento kahit kanino. Naramdaman ni Ramon na bumaba ang temperatura sa kwarto. Isang tao sa pabrika na may kapangyarihan na laging kumokontak, hindi ito ordinaryong trabahador. Anong pangalan? Tanong ni Ramon ng mahina. Tinitigan siya ni Rina nang may takot at sa huli ay binanggit ang pangalang nagpatigil kay Ramon. Henry. Nang mabanggit ang pangalan, biglang nagbago ang hangin sa kwarto.
Hindi gumalaw si Ramon pero nanigas ang mata niya. Yumuko si Rina. Namumuti na ang mga daliri sa pagkahawak sa damit. Sa labas, ang ugong ng mga motor ng mga umuuwing trabahador ay naririnig ng malabo. Pero sa loob ng maliit na kwarto, tila huminto ang oras. Sinong Henry? Tanong ni Ramon sa huli, kahit may hinala na siya sa sagot. Yung production head po. Yung galing China, sir, mahinang sabi ni Rina. Ang pangalang iyon ay tumama kay Ramon mismo sa dibdib. Narinig na niya ang mga malabong reklamo tungkol sa masamang reputasyon ng lalaking iyon mula sa ilang lumang report na hindi na aksyonan. Pero walang ebidensya at walang biktimang naglakas loob magsalita. Hanggang ngayon, umupo si Ramon sa plastik na upuan sa sulok. Dumukwang siya. May sinabi ba siya kung pinipilit siya? Mabilis na umiling si Rina. Pero nanginginig ang boses. Hindi siya direktang nagkwento, sir. Pero alam ko takot siya. Gabi-gabi may pumapasok na message galing sa foreign number. Laging nagpapanik si Ana kapag nakikita ang pangalan na yon. Parehong number gabi-gabi. Madalas niyang burahin ang chat. Nakita ko minsan sa contacts niya, nakasulat Boss A. Tumango si Ramon. Boss A malinaw na tumutukoy sa iisang tao. Pinunasan ni Rina ang luha. Balak na sanang lumipat ng boarding house ni Ana sa susunod na linggo. Nagsabi na siya sa akin pero hindi na niya naabutan. Lumingon si Ramon sa bag ng biktima. Dahan-dahan niyang binuksan at nakita ang isang maliit na notebook. Punit na ang ibang pahina, ang iba naman ay walang sulat. Ngunit sa isang pahina, nakasulat sa sulat kamay ni Ana ang 3 mahahalagang petsa. Lahat ay noong nakaraang buwan. At sa tabi ng bawat petsa ay may nag-iisang letrang TV. Sinara ni Ramon ang notebook nang may mabigat na paghinga. May kung ano sa likod ng 3 letrang iyon. Pagkikita, pananakot, pera, o mas malalim pa. Tumayo siya. Salamat, Rina. Napakalaki ng naitulong mo. Kung may maalala kang kahit ano, kahit maliit, tawagan mo ako. Tumango si Rina ng mahina. Sir, mabait na bata si Ana. Parang awa niyo na po, hanapin niyo kung sino ang may gawa nito. Tinitigan siya ni Ramon ng malalim. Umasa ka sa akin. Paglabas ng eskinita, agad dinawagan ni Ramon ang team. Lahat ng dokumento ng EEC tungkol kay Henry kailangan kong makuha ngayong gabi. Schedule ng trabaho. Record ng log-in log-out sa pabrika. Leaves. Pati record ng parking. Yes, sir. At isa pa, tuloy ni Ramon, mas mababa ang boses. I check kung may internal report tungkol sa harassment o panggigipit sa mga babaeng empleyado. Natahimik sandali ang nasa kabilang linya. Sir, yung mga ganyang report karaniwang hinaharang ng management bago makarating sa pulis. Alam ko. Kaya nga natin hahanapin. Binaba niya ang telepono at tumingin sa malaking pabrika na maliwanag. Mukhang ordinaryo lang ang gusali mula sa labas. Pero alam ni Ramon na sa likod ng pader na iyon, maraming madilim na kwento ang hindi nabubunyag. Maaaring isa lang si Ana sa maraming babaeng na-trap. At kung totoo na sangkot si Henry, ang kasong ito ay malayong maging simple. Maghahating gabi na nang makarating si Ramon sa istasyon ng pulis. Naghihintay na ang team niya kasama ang tumpok ng EC documents. Binuksan ni Ramon ang unang dokumento, work schedule ni Henry. May isang bagay na agad na kumuha ng atensyon niya. Sa petsa ng pagkamatay ni Ana, nakatala na umuwi si Henry ng 21, 30, 9:30 minuto. Pero walang footage na nagpapakita ng kotse niyang dumaan sa backgate. Nasaan ang kikilis ng backdoor? Tanong ni Ramon. Sira raw mula pa noong 1 linggo, sir. Naulanan noong gabing yon. Perfect timing. Binuklat ni Ramon ang ibang pahina. Room access log pumasok si Henry sa meeting room sa 2nd floor ng 21, 12. Lumabas ng 21, 17. Eksaktong oras kung kailan huling nakita si Ana. Buwisit, bulong ni Ramon. Lumapit ang isang investigador. Major, pwede na ba nating ipatawag agad si Henry? Tinitigan ni Ramon ang manipis na ebidensya sa harap niya. Masyado pang maaga.
Sa mundo ng krimen, ang taong tulad niya hindi magpapanik hanggat walang ebidensyang hindi matututulan. Kulang pa tayo, sabi niya. Pero may direksyon na tayo. Tumayo siya. Bukas ng umaga, papasok tayo sa pabrika. Iinspeksyonin natin ang meeting room na iyon at maghahanap ng saksi na nakakita kay Ana papunta doon. Tinitigan niya ang board na may data ni Ana sa dingding. Kung sino man ang kumita kay Ana ng gabing iyon, alam niya ang sikretong ikinamatay ng batang ito. Kinuyom ni Ramon ang kamao. At hahanapin ko siya. Kinaumagahan, pumasok si Major Ramon sa pabrika ng Garment Masagana Inc. Kasama ang dalawang investigador. Maalinsangan pa ang hangin. Amoy basang tela na halong langis mula sa malaking bodega. Ang mga trabahador ay nakatingin sa kanila ng may pangamba. Kumalat na ang balita ng pagkamatay ni Ana sa buong production line magdamag. Sinalubong sila ni MS Yuni, ang EC manager, na may pilit na ngiti. Sir, nakikiramay kami sa nangyari. Pero sana maintindihan nyo, hindi pwedeng huminto ang production kaya. Pinutol siya ni Ramon ng diretsyo. Kailangan lang namin ng access sa piling kwarto, hindi kami makakaabala sa production. Ang tono ng boses niya ay nagpatahimik agad kay MS Yuni. Pumunta sila sa floor meeting room na nakatalang huling lokasyon na pinuntahan ni M.K. Henry bago nawala si Ana. Metalang pinto ng kwarto, ang puting pintura ay nagbabalat na. Binuksan ng EC ang lock gamit ang access card. Pagbukas ng pinto, agad naramdaman ni Ramon na may mali. Masyadong malinis ang meeting room, masyadong maayos, wala ni isang alikabok sa mahabang mesa. Bumulong ang isang investigador, Sir, mukhang bagong mop ang kwartong to, amoy na amoy pa. Naglakad si Ramon paikot sa kwarto, tinitingnan ang dingding, bintana, sahig. Huminto siya sa sulok ng kwarto malapit sa water dispenser. May manipis na gasgas, hindi malaki, parang bakas ng matigas na bagay na kumaskas. Binuksan ni Ramon ang flashlight. Ang gasgas ay kapantay ng balikat ng tao kung ito ay matutulak. Tumingin siya sa sahig. May maliliit na marka ng pressure parang scuff mark ng sapatos na hindi pa tuluyang naalis kahit na mop na. Tumayo si Ramon. Nakikita nyo? May physical activity dito. Tumango ang investigador. Tensyonado. Ano Yuni? Tinawag ni Ramon ang EC sa formal na tono. Kailan huling nilinis ang kwartong ito? Natigilan si Inwag Yuni. Dapat tuwing umaga ng janitor, sir. Dapat, ulit ni Ramon. Pero ang TC records. Napalunok si Inwag Yuni. Sira rin po ang TV sa 2D floor. Naningkit ang mata ni Ramon. Isa, 2 sirang kamera baka hindi ka hinahinala. Pero ngayong sira ang likurang daan, sira ang side gate, sira ang 2D floor, hindi ito nagkataon lang. Nagpatuloy ang investigasyon sa mga trabahador ng production line 3. Maraming nakayuko. Ang iba ay nanginginig ng banggitin ni Ramon ang pangalan ni Ana. Ipinatawag din si Rina para ituro ang karaniwang daan ni Ana pauwi. Sa mahinang boses, sinabi niya, karaniwang bumababa si Ana sa hagdan sa likod malapit sa meeting room, sir. Ayaw niya sa main stairs kasi madalas may tumatawag. Huminto sa paglakad si Ramon. Sinong tumatawag? Nag-alinlangan si Rina. Si F. Henry po. Madalas siyang nakatayo doon kapag gabi. Nagkatinginan ang mga investigador sa impormasyong iyon. Ang daan papunta sa meeting room kung saan na-detect ang access ni Henry ay ang parehong daan na ginagamit ni Ana gabi-gabi. Matapos inspeksyonin ang labas, naglakad si Ramon sa main guardhouse. Isang matandang guard, si Mang Saman, ang nagsusulat ng vehicle data. Nagtanong si Ramon, kailangan kong malaman kung sino ang lumabas sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 kagabi. Binuksan ni Mang Saman ang logbook. Wala pong ordinaryong empleyado, sir. Yung company car lang ni A. Henry ang dumaan lagpas alas 11. Huminto sa pagsusulat si Ramon. Alas 11. Pero sabi sa report ng GC umuwi siya ng 9:30 minuto. Kumunot ang noo ni Mang Saman. Hindi po, sir. Nakita ko mismo ang sasakyan niya. Lumabas siya ng 11:09 minuto. Kabisado ko ang tail light ng kotseng iyon.
Naramdaman ni Ramon na bumilis ang hininga niya. Kung lumabas si Henry ng 11 oras 9 minuto, ibig sabihin nasa loob siya ng pabrika ng mahigit 1.5 oras pagkatapos ng tinatayang oras ng pagkamatay ni Ana. Para saan? Tinitigan ni Ramon ng matagal si Mang Saman. Mukha ba siyang nagmamadali nung lumabas? Nagmamadali at basa. Parang galing sa ulan. Tumigil na ang ulan ng oras na iyon ah. Kinuyom ni Ramon ang panga. Basa. Tumigil ang ulan. Lumabas ng late. Meeting room na bagong mop. Lalong lumilinaw ang pattern. Pagbalik sa bakura ng pabrika, huminto si Ramon at tinitigan ang malaking gusali ng may pagdududa. Lahat ng maliliit na ebidensya ay umiikot sa isip niya. Gasgas sa meeting room. Sirang kamera. Logbook. Misteryosong itim na motor. At ang takot ni Ana na hindi maipaliwanag. Tapos dahan-dahan, isang konklusyon ang lumitaw parang madilim na anino sa likod ng ulo niya. Hindi nahulog si Ana. May nagtulak sa kanya. At kung lahat ng senyales ay tumuturo sa iisang tao, malinaw ang susunod na hakbang. Lumingon si Ramon sa investigador, ihanda ang supuena. Ngayon din, gusto kong makausap si Henry. Umihip ang malamig na hangin, dala ang amoy ng bakal at ulan. Isang bagong bagyo ang magsisimula. Padilim na nang sa wakas ay pumasok si Henry sa interrogation room ng Laguna Police. Dumating siya na kalmado ang mukha. Matatag ang lakad. Tila ba walang problema sa mundo na makakaapekto sa kanya. Maayos ang kemedya, lansado ang buhok. At may dala siyang blue folder na puno ng company documents. Pinagmasdan siya ni Ramon mula sa one-way mirror. Ang paraan ng paglakad ng lalaking iyon ay masyadong kampante. Hindi ugali ng taong nawala ng empleyado kagabi lang. Naramdaman ni Ramon ang lumang instinct niya. Ang taong may sala, bihirang magpanik. Kung sino pa ang pinakakalmado, kadalasan sila ang pinakamapanganib. Nang umupo si Henry, pumasok si Ramon. Agad na naging tensyonado ang kwarto. Salamat sa pagpunta, Henry, sabi ni Ramon ng mahina habang umuupo sa tapat niya. Kailangan lang namin ng ilang paglilinaw tungkol sa aktibidad niyo kagabi. Ngumiti ng tipid si Henry. Sinabihan na ako ng ET. Siyempre tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Binuksan ni Ramon ang folder. Nakatala dito na umalis kayo ng pabrika ng 9 oras 30 minuto. Tumango si Henry. Tama. Nag-overtime ako sandali. Kinatok ni Ramon ang mesa ng mahina. Pero sabi ng guard, lumabas ang kotse niyo ng 11 oras 9 minuto. Kumurap si Henry. Ang ngiti niya ay bahagyang nabasag. Baka mali ang sulat. Dumukwang si Ramon. Impossible. Kilala ni Mang Saman ang kotse niyo. Araw-araw siyang nagsusulat sa logbook sa nakalipas na 5 taon. Natahimik si Henry ng ilang sandali, sapat para mabasa ni Ramon ang kaba sa likod ng mga mata nito. Nagpatuloy si Ramon, mas matalim ang tono. Para saan ang extra 2 hours nyo sa loob ng pabrika pagkatapos ng overtime nyo? Huminga ng malalim si Henry at mumiti ulit. Pero mas pilit na ngayon. Tinapos ko ang production report. Sa meeting room sa 2D floor. Mag-isa, tanong ni Ramon nang hindi kumukurap. Mag-isa. Binuksan ni Ramon ang isa pang folder. Interesting. Kasi ang meeting room na iyon, natagpuan naming bagong linis, sobrang linis. Hindi natural para sa kwartong ginamit lang sa overtime. Nanigas ng kaunti ang mukha ni Henry. Trabaho iyon ng janitor. Tumango si Ramon ng marahan. Sabi ng cleaning service, walang schedule ng linis kagabi. At ang kamera sa 2D floor, nagkataong sira. Kinagat ni Henry ang ibabang labi. Anong conclusion ng pulis? Inilapag ni Ramon ang photocopy ng maliliit na ebidensya sa mesa, litrato ng gasgas sa pader, marka ng sapatos, at litrato ng pink na tsinelas ni Ana. Wala pa kaming conclusion, sabi niya sa bumababang boses. Pero ang kwartong ginamit niyo ang huling lokasyon na alam naming dinaanan ni Ana bago siya namatay. Umupo ng tuwid si Henry. Hindi kami close. Tinaas ni Ramon ang kilay. Hindi close. Pero sabi ng mga katrabaho niya madalas niyo siyang ipatawag sa gabi.
Trabaho lang yon. Nagme-message na walang malinaw na dahilan, matalim na titig ni Ramon. May contact pa nga na Boss A sa cellphone ni Ana. Sa unang pagkakataon, nawala sa kontrol si Henry. Nakuyom niya ang kamao. Alam ni Ramon na tinamaan niya ito, pero ayaw niyang magmadali. Henry, sabi niya ng mahina pero nakakatusok. Kayo ang huling tao na nasa area malapit kay Ana bago siya natagpo ang patay sa kanal. Hindi mapakali si Henry. Wala akong kinalaman sa nangyari. Lumapit si Ramon. Bumaba ang boses niya, mas malamig. Pero alam niyo ba ang iniisip ko? Sa tingin ko may nagpanik kagabi. Isang tao na takot mabunyag ang sikreto. Isang tao na naglinis ng meeting room ng nagmamadali. Tapos lumabas ng pabrika ng basa. Parang kakatapos lang tumakbo sa ulan. Namutla ang mukha ni Henry. Nanlaki ang mata. Sinabi ulit ni Ramon at ang taong yon bumalik sa pabrika paggaling sa kanal. Bumigat ang katahimikan sa kwarto. Binuka ni Henry ang bibig pero walang lumabas na salita. Sinara ni Ramon ang folder, dahan-dahang tumayo. Initial interview pa lang to, bukas ipapatawag namin kayo ulit. At kung may tinatago kayo, maniwala kayo, lalabas yan. Tinitigan niya si Henry sa huling pagkakataon bago lumabas ng kwarto. Dahil karapatan ni Ana ang katotohanan. Sinara ang pinto. Nakatupo pa rin si Henry. Ang mukha ay puno ng takot na sinusubukan niyang itago. Pero bigo siya. Alam ni Ramon na nagkakaroon na ng lamat at ang suspect na mailamat ay tuluyang mababasag. Kinaumagahan, bumalik si Ramon sa pabrika na mas mabigat ang hakbang kaysa karaniwan. Pakiramdam niya may nakatago pa sa likod ng routine ng mga trabahador. Ang mga daliri ng mga mananahi ay tuloy sa paggalaw. Ang tunog ng makina ay walang tigil. Pero ang tingin nila ay puno ng takot tuwing dumadaan si Ramon. Tila ba ang buong production line 3 ay nagtatago ng iisang sikreto. Alam ni Ramon na sa mundo ng investigasyon, ang mass fear ay hindi lumilitaw ng walang dahilan. Habang iniinspeksyon niya ang hagdan sa likod, isang babaeng may maikling buhok ang biglang tumayo malapit sa kanya. Maputla ang mukha at nanginginig ang kamay. Sir, pwede po ba kayong makausap sandali? Halos pabulong ang boses niya. Tinitigan siya ng matalim ni Ramon. Anong pangalan mo? Ako po si Leila, ka-shift ni Ana. Sininyasan siya ni Ramon na sumunod sa maliit na opisina sa tabi ng bodega. Pagkasara ng pinto, agad na pinisil ni Leila ang dalawang kamay para pigilan ang tensyon. Takot po talaga akong magsalita, sir. Pero pagkatapos na nangyari kay Ana, hindi ko na kayang manahimik. Sumandal si Ramon ng kaunti paharap. Anong nalalaman mo? Huminga ng malalim si Leila. Tapos bumaba ang boses niya, sobrang hina. Hindi lang si Ana pinapatawag ni Henry sa pabrika, nagkikita sila sa labas. Umayos nang tayo si Ramon. Kailan? 2 weeks bago ang insidente, nakita ko silang umuwi dumaan sa backdoor. Nakaangkas si Ana sa likod ng motor ni Henry. Noong oras na yon, ang pula ng mukha niya parang galing sa iyak. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Ramon. Bakit hindi mo ni-report agad? Natakot po ako, sir, sagot nila ilan ng mahina. Kung sino man ang magsalita ng masama kay Henry, karaniwang nililipat ng shift o ginigipit. Pero nung namatay si Ana, wala na akong pakialam. Tumango si Ramon. Lumambot ang mata sandali. Tama ang ginawa mo. Malaking tulong ang impormasyong ito. Yumuko si Leila, pinunasan ang luha. Isa pa po, sir. 2 araw bago namatay si Ana, sabi niya gusto na niyang mag-resign. Sabi niya, may bagay na hindi na niya kayang pagtakpan. Anong bagay? Matalim na tanong ni Ramon. Umiling si Leila. Hindi niya sinabi, pero takot ang ekspresyon niya. Sir, sobrang takot. Tumayo si Ramon na pagtanto ang bigat ng impormasyon. Salamat. Leila, ang statement mo ay mananatiling sikreto. Paglabas ng kwarto, mabilis na naglakad si Ramon papuntang ihi, malakas at matigas ang boses niya. Yuni, kailangan ko lahat ng employee access data sa nakaraang 3 buwan, lalo na sa backdoor. Ganoon karami, sir, mukhang kinabahan si Yuni. At kailangan ko rin ang history ng shift changes ni Ana.
Binuksan ni Yuni ang computer file at nag-check. Matapos ang ilang segundo, sinabi niya ng mahina, hindi po nag-request ng shift change si Ana, sir. Pero sa system records, may 3 pagbabago sa shift sa pangalan niya. Nanliit ang mata ni Ramon. Sinong nagbago? Napalunok si Yuni. And Henry. Pumikit si Ramon sandali. Ang mga tuldok ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Night shift. Likurang daan. Personal na tawag. Ang takot sa mukha ni Ana at si Henry ang sentro ng lahat. Hindi nagtagal pagkaalis ng AFI, nag-vibrate ang cellphone ni Ramon. Galing sa Digital Forensic Unit. Major Ramon, nakuha namin ang partial backup data mula sa account ni Ana. May hidden folder na naglalaman ng screenshots ng conversation. Huminto sa paglalakad si Ramon. Anong conversation? May nagpadala ng messages ng pananakot galing sa foreign number. Consistent ang pattern. Sabi ni Ramon, bilisan nyo, ipadala nyo sa akin ngayon. Ilang segundo lang, pumasok ang file. Binasa ito ni Ramon ng maigi. 3 mensahe ang lumabas. Huwag kang magsasalita kahit kanino. Tandaan mo ang pwedeng mangyari kapag matigas ang ulo mo. Mawawala sa akin ang lahat dahil sa iyo. Naramdaman ni Ramon ang lamig sa likod niya. Totoong hindi rehistrado ang number, pero ang estilo ng pagsusulat, ang ritmo, ang pagpili ng salita, pamilyar na pamilyar sa taong madalas niyang makita na nagbibigay ng istriktong utos sa pabrika. And Henry. Sinara ni Ramon ang cellphone. Nanigas ang panga. Sapat na ang ebidensya para itaas ang status ng investigasyon. Tinitigan niya ang gusali ng pabrika mula sa malayo. Hindi namatay si Ana dahil sa aksidente. May gustong magpatahimik sa kanya. Tumalikod siya. Mabilis at sigurado ang hakbang. Bukas ng umaga, ipapatawag natin ulit si Henry. Sa pagkakataong ito, hindi para sa interview, kundi para sa interrogation. Ang langit sa itaas ng Laguna ay nagsisimula ng dumilim at alam ni Ramon na ang malaking bagyo ay kakasimula pa lang. Kinaumagahan, ang interrogation room ng Santa Rosa Police ay puno ng tensyon. Kahit hindi pa bumubukas ang pinto, ang puting ilaw sa kisame ay nagbibigay ng malamig na kislap sa metal na mesa sa gitna. Nakatayo si Ramon sa sulok. Naghihintay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Henry. Hindi tulad kahapon. Ngayon, mas maputla ang mukha niya, medyo magulo ang buhok at naninigas ang katawan habang umuupo. Tila alam niya na hindi ito simpleng tanungan lang. Umupo si Ramon ng dahan-dahan. Nakakrus ang braso. Salamat sa pagpunta ulit, Henry, sabi niya ng flat. Tumango si Henry pero balisa ang mata. Sinabi ko na, wala akong kinalaman sa nangyari. Bakit ako ipinatawag ulit? Naglagay si Ramon ng makapal na brown envelope sa mesa. Sa pagkakataong ito, sabi niya habang binubuksan ang envelope, marami kaming kailangan na ipaliwanag niyo. Napalunok si Henry pero pilit na nagpapakita ng tapang. Inilabas ni Ramon ang unang pahina, record ng threats mula sa secret folder ni Ana. Tinulak niya ang papel sa harap ni Henry. Pamilyar sa inyo ang mga message na to. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Henry, pero hindi pinalampas ni Ramon ang bawat segundo. Hindi. Hindi sa akin yan, nauutal na sagot niya. Lumapit si Ramon. Mas mababa ang boses at puno ng diin. Hindi nga rehistrado ang number, pero ang style, ang choice of words, persis sa estilo nyo kapag nag-uutos sa mga tauhan. Umiwas ng tingin si Henry. Haka-haka lang yan. Inilabas ni Ramon ang ikalawang papel, history ng shift changes ni Ana. 3 beses nagbago ang shift ni Ana nang walang request. Ang 3 yon, kayo ang nag-approve. Bakit? Hinawakan ni Henry ang gilid ng upuan. Matalim ang boses. Desisyon iyon ng management. Kinatok ni Ramon ang mesa. Desisyon ng management o desisyon nyo? Nanigas si Henry. Kinuha ni Ramon ang ikatlong papel, litrato ng hagdan sa likod ng pabrika. Ito ang paboritong daan ni Ana pauwi. Daan kung saan madalas kayong nakikitang nakatayo sa gabi. Huminto siya sandali. At ang daan na direktang papunta sa meeting room.
Kung saan nandoon kayo nung gabing may mangyari? Sumagot si Henry. Nagtatrabaho lang ako. Wala nang iba. Tinaas ni Ramon ang kilay. Nagtatrabaho o may hinihintay? Pinigil ni Henry ang hininga. Huminga ng malalim si Ramon at inilabas ang huling ebidensya na pinakamabigat. Isang printout mula sa cloud backup, screenshot ng conversation sa hidden folder. Inabot ito ni Ramon. Sulat ni Ana, sabi niya ng mahina. 2 araw bago siya mamatay. Simple lang ang sulat pero humampas na parang martilyo. Kung ayaw mong panagutan, magre-resign ako at magsasalita sa EC. Nanigas si Henry. Nanlaki ang mata. Nanginginig ang mga daliri. Dumukwang si Ramon, nakatitig mismo sa mata ng lalaki. Gusto nang mag-resign ni Ana. Gusto niyang magsalita sa EUC. At pagkalipas ng 2 araw, natagpuan siya sa kanal. Tumigas ang paligid. Binuka ni Henry ang bibig, pero walang salitang lumabas. Tumayo si Ramon, tinitigan siya mula sa itaas. Alam niyo ba kung anong nakikita ko? Nakikita ko ang isang tao na takot mawala ng posisyon. Isang tao na nagpanik ng gustong itigil ng isang dalaga ang bawal na relasyon. Hinampas ni Henry ang mesa. Hindi. Hindi ko siya pinatay. Hindi kumurap si Ramon. Pero sinaktan mo siya. Natahimik si Henry. Mabilis ang hininga. Gumedjiwang ang katawan. Lumapit ulit si Ramon, ang boses ay parang bulong. Tinulak mo siya, sinakal mo siya. Sinubukan mong palabasin na aksidente. Tinakpan ni Henry ang tenga gamit ang 2 kamay. Hinihingal. Hindi. Gusto ko lang. Ayokong lumaki ang problema. Tinitigan siya ni Ramon ng matalim. Lumaki ang problema? Namatay si Ana, Henry. Hindi iyon problema, krimen iyon. Napaupo si Henry. Nanghina ang katawan. Pinipilit niya ako. Sabi niya magsasalita siya. Narinig ni Ramon ang bawat salita, bawat garalgal ng boses, at alam niyang lumabas na ang lamat. Tumayo siya ng tuwid. Henry, simula ngayon hindi ka natatawaging saksi. Iba na ang status mo. Tumingala si Henry. Maputla ang mukha. Diretso ang tingin ni Ramon. Opisyal na kayong suspect. Binagsak ni Henry ang katawan sa sandalan ng upuan. Tinakpan ng 2 kamay ang mukha. Ang tunog ng hininga niya ay umalingaw sa tahimik na kwarto. Tumalikod si Ramon papunta sa pinto. Sa susunod na interrogation, pag-uusapan natin ang gabing namatay si Ana. Hindi sumagot si Henry. Nakayuko lang siya. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Sa labas ng kwarto, tumayo sandali si Ramon at huminga ng malalim. Malapit nang matapos ang habulan at malapit na ang katotohanan. Mas malamig ang interrogation room ng gabing iyon kaysa karaniwan. Ang puting neon light ay tumatalbog sa ibabaw ng metal na mesa. Lumilikha ng nakaka-pressure na paligid. Nakaupo si Henry nang nakayuko. Ang 2 kamay ay nilalamukos ang pantalon. Nanginginig ang mga daliri. Kahit sinusubukan niyang itago. Pumasok si Ramon ng dahan-dahan. Pero ang otoridad niya ay agad na pumuno sa kwarto. Walang ngiti, umupo siya sa tapat ng lalaki. Ituloy natin, Henry, kalmadong sabi ni Ramon. Dahil may ilang bagay na hindi niyo pa naipapaliwanag. Dahan-dahang tumingala si Henry. Paos ang boses. Sinabi ko na, hindi ko pinatay si Ana. Kinatok ni Ramon ang mesa ng isa. Ang tunog ng katok ay umalingaw sa maliit na kwarto. Marami na kayong sinabi, pero karamihan hindi tugma sa ebidensya. Binuksan ni Ramon ang makapal na folder at kinuha ang isang papel ng recovered data mula sa cloud ni Ana. Yung messages sa folder ni Ana. Gusto niyong sabihin na hindi ito ang estilo niyo ng pagsasalita. Napalunok si Henry. Umiwas ng tingin. Hindi akin ang number na iyan. Siyempre, hindi. Matalino kayo para hindi gumamit ng personal number. Pero ang choice of words, ang ritmo, identical sa paraan ng pagsita niyo sa empleyado. Kinagat ni Henry ang labi, hindi sumagot. Kinuha ni Ramon ang ibang dokumento, history ng shift changes. 3 beses nagbago ang shift ng walang request.
At lahat yon kayo ang nag-approve. Bakit? Tumaas ang boses ni Henry. Parte yon ng trabaho ko. Tinitigan siya ni Ramon mata sa mata. O paraan yon para siguraduhin na laging nasa paningin niyo si Ana? Natahimik si Henry. Mabilis ang taas-baba ng dibdib. Patuloy na nanggigipit si Ramon. At noong gabi ng insidente, nasa meeting room kayo ng 17 minutes eksakto bago nawala si Ana. Bakit kayo nandoon? Sinubukan magsalita ni Henry pero nabara ang salita. Tumayo si Ramon, naglakad paikot sa mesa para lalong lumakas ang psychological pressure. Henry, hindi na nagtutugma ang mga kasinungalingan nyo. Kaya itatanong ko ito ulit. Lumapit si Ramon. Mababa at matalim ang boses. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Ana? Kumunot ang mukha ni Henry. Parang pinipigil ang isang bagay na matagal na niyang tinatago. Tapos sobrang hina, sinabi niya, may tinatago si Ana na pwedeng sumira sa akin. Huminto sa paggalaw si Ramon. Ano iyon? Hinaplos ni Henry ang mukha. Kinakapos ang hininga. Video. Kumunot ang noo ni Ramon. Anong video? Video na. Hinahawakan ko siya sa bodega ng tela. Lihim niyang ni-record. Hindi ko alam kung kailan, pero sabi niya nasa kanya ang video at kung hindi ko pananagutan, ipapadala niya sa EC. Sa boss ko, sa asawa ko, kahit saan. Tumahimik ang kwarto. Nanigas ang investigador sa sulok. Dumukwang si Ramon. Kaya nagpanik kayo. Tumango si Henry. Basag ang boses. Natakot ako. Baka mapauwi ako. Mapahiya. Ayokong malaman ng pamilya ko. Ayokong mawala ang lahat. Mahinang sinabi ni Ramon pero nakakatusok. At para protektahan ang sarili, pinili niyong ligpitin si Ana. Hindi hinampas ni Henry ang mesa pero nanginginig ang boses. Gusto ko lang burahin niya ang video. Yun lang. Hindi umatras si Ramon. Tapos anong nangyari sa meeting room nung gabing iyon? Pumikit si Henry na parang pinapanood ulit ang eksenang gusto niyang kalimutan. Tumanggi siya, sumigaw siya. Sabi niya magsusumbong siya gabing-gabi na iyon. Humina ang boses niya. Sabi niya kung may mangyari man, may ibang tao na may kopya ng video. Natigilan si Ramon. Sino ang taong iyon? Hindi. Hindi ko alam. Ayaw niyang sabihin ang pangalan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Ramon na may isa pang saksi o may hawak ng ebidensya na hindi pa lumalabas. Tapos diniin ni Ramon si Henry. Ano pa? Tinakpan ko ang bibig niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Nagpupumiglas siya. Tumama ang ulo niya sa gilid ng mesa. Natumba siya. Nagpanik ako. Hindi ko sinasadyang idiin ng sobra. Tumango si Ramon ng marahan. Madilim ang mukha. Tapos pinalabas niyo na aksidente. Umiyak si Henry ng walang boses. Hindi ko alam ang gagawin. Takot ako. Ang tanga ko. Tumayo si Ramon ng tuwid, tinitigan siya mula sa itaas. Henry. Hindi lang kayo tanga. Gumawa kayo ng krimen na kumitil sa buhay ng isang tao. Yumuko si Henry, hindi na nagtanggol. Bumuntong hininga si Ramon ng malalim. Isang huling bahagi ng katotohanan ang nawawala, ang video at ang taong may hawak nito. Hahanapin natin. Kumatok siya sa pinto. Pumasok ang dalawang investigador. Henry, sabi ni Ramon. Simula sa oras na ito, opisyal na kayong nakakulong bilang suspect. Nang sumara ang pinto ng interrogation room, alam ni Ramon na hindi pa tapos ang laban. Dahil ang video na iyon ay pwedeng magbago sa buong kaso. Kinaumagahan, balot pa rin ng manipis na hamog ang Laguna Technopark. Nang pumasok si Ramon sa briefing room ng investigation team, nakaupo na at naghihintay ang lahat. Mga tensyonadong mukha na puno ng pagod. Sa gitnang board, nakadikit ng maayos ang lahat ng ebidensya, litrato ng crime scene, resulta ng autopsy, record ng messages, history ng shift, at ang partial confession ni Henry. Ngunit eksakto sa gitna ng board. May isang blankong parte na may bilog na makapal na pulang pentel pen, video evid. Hindi pa nahahanap.
Matagal na tinitigan ni Ramon ang pulang bilog. Malapit na tayo, kalmado pero matalim niyang sabi. Pero kung wala ang video na iyon, hindi pa kumpleto ang motibo at pattern ng pananakot. Kailangan nating mahanap kung sino ang may hawak ng kopya. Binuksan ng isang investigador ang file. Nascan na ang lahat ng devices ni Ana. Cloud, email, internal memory, walang ibang video file. Kung may backup, siguradong tinatago ng taong pinagkakatiwalaan niya ng sobra. Tumango si Ramon. Ang tanong, sino? Nang hapong iyon, bumalik si Ramon sa boarding house ni Ana. Ang maliit na kwarto ay amoy sabon pa rin at may mga papel na hindi pa naaayos. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ang isang lumang notebook na halos matuklap na ang pabalat. Nang buksan ang huling pahina, nakakita siya ng sulat na nagpatigil sa kanya. Kung hindi ako makabalik, alam niya ang lahat. Nanliit ang mata ni Ramon. Sa ilalim ng pangungusap, may isang pangalang nakasulat ng pino, Sarah. Kinagabihan, natagpuan ni Ramon si Sarah sa kabilang block ng boarding house. Halatang kinabahan ang babae nang makita ang pulis. Magulo ang buhok, bagsak ang balikat. At ang tingin ay puno ng takot na hindi nawala simula nang mamatay ang kaibigan. Sir, bakit niyo po ako hinahanap? Mahina niyang boses. Yumuko si Ramon, sinubukang maging malumanay. Sarah, hindi ako pumunta para i-pressure ka. Nandito ako kasi sinulat ni Ana ang pangalan mo bilang taong pinagkakatiwalaan niya. Kailangan ko ng tulong mo. Agad na yumuko si Sarah at kinagat ang labi. So wala na talaga siya, sir. Tumulo ang luha niya bago pa makasagot si Ramon. Kailangan naming malaman, patuloy ni Ramon. May ibinilin ba si Ana sa'yo? Humagulgol si Sarah. Takot na takot siya noon, sir. Sabi niya may video. Video na nagpapatunay na ginugulo siya ng boss niya. Sabi niya iyon lang ang paraan para maprotektahan ang sarili niya. Kung may mangyari man. Dumukwang si Ramon. Nakita mo ang video? Tumango si Sarah. Opo. Sir. Ako ang tumulong sa kanyang mag-record kasi hindi niya kaya ng mag-isa. Huminga ng malalim si Ramon. Nasaan ang video ngayon? Dahan-dahang tumayo si Sarah. Binuksan ang ilalim na lasin ng kabinet at inilabas ang isang maliit na asul na VSD na nakatago sa ilalim ng tumpok ng damit. Nanginginig pa ang kamay niya nang iabot ito. Ito. Sabi niya kung mawala siya o may mangyari, dapat ko raw ibigay sa tamang tao. Sigurado ako na kayo po iyon. Tinanggap ni Ramon ang VSD nang may bigat sa loob. Katutulong mo lang kay Ana na makakuha ng hustisya. Sa opisina ng pulisya. Nagtipo ng buong team sa paligid ng computer screen nang isaksak ang VSD. Inabot ng ilang segundo bago bumukas ang video. Segundo na parang mas mahaba kaysa karaniwan. Magalaw ang video, mukhang ni-record ng patago mula sa sulok ng estante ng tela. Pero malinaw ang boses. Nakita si Henry na nakatayo ng sobrang lapit sa likod ni Ana. Hinablot ang braso ng babae. Mababa at mapagbanta ang boses. Kung maglalakas loob kang magkwento kahit kanino, pagsisisihan mo. Kitang-kita na takot si Ana, hinihila ang kamay. Pero patuloy na nanggigipit si Henry. Hinaplos ni Ramon ang mukha. Sobra pa ito sa sapat. Kinaumagahan, inilabas si Henry sa selda para sa follow-up session. Inilapag ni Ramon ang printed screenshot ng video sa harap ng lalaki. Gusto mo bang makita o babasahin ko na lang ang laman? Namutla si Henry. Impossible. Imposibleng nasa inyo yan. Tinitigan siya ni Ramon nang hindi kumukurap. Nahanap namin ang taong pinagkakatiwalaan ni Ana at mas matapang siya kaysa sa inaakala mo. Sa wakas ay bumigay si Henry, bumagsak ang balikat, blanko ang mata, parang taong alam na sarado na ang lahat ng takas. Tapos na ako, sir, mahina niyang sabi. Sumagot si Ramon sa patag na boses. Tapos ka na simula nung araw na pinili mo ang dahas. Yumuko si Henry. Tinakpan ang mukha ng dalawang kamay, wala nang ibang depensa. Dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang korte ng mga trabahador ng pabrika, residente at pamilya ng biktima. Nakaupo si Sarah sa likurang hanay. Hawak ang asul na bigti gamit ang nanginginig na kamay.
Kahit naibigay na ang video, iyon ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa kanya sa tapang ng kaibigan. Nang i-play ang video sa korte, nanigas ang buong kwarto. Walang boses, walang ubo. Tanging tibok ng puso ang umaalingaw sa tainga ng lahat. Pagkatapos ng video, pinalo ng hukom ang gavel. Gamit ang lahat ng ebidensya, lalo na ang video recording at resulta ng autopsy. Idineklara ng korte na nagkasala ang nasasakdal sa kasong murder. Napaluhod ang nanay ni Ana. Humagulgol ng malakas. Nagyakapan ang mga babaeng trabahador. Ang iba ay nagtakip ng mukha. Dumating din sa wakas ang hustisya. Pero ang sakit ay nananatili. Hapon pagkatapos ng paglilitis. Nakatayo si Ramon sa gilid ng kalsada sa industrial zone. Ang mga babaeng trabahador ay umuuwi ng pagod, kupas ang kemedya, magulo ang buhok. Pero matatag pa rin ang kanilang lakad. Matagal silang pinagmasdan ni Ramon. Alam niya na sa likod ng mga mukhang iyon ay may pangarap, may pag-asa. At may takot na hindi kailanman tuluyang nawawala. Sa loob-loob niya, sinabi niya, walang babae ang dapat mawala ng buhay dahil nagtiwala sa maling tao. Iyon ang pinakamapait na katotohanan at leksyon na dapat tandaan ng lahat.